Isang buwan na ang lumipas mula nang mailabas ang iPhone 17 at ako'y nakaupo sa paborito kong kainan sa kanto, hawak-hawak ang bagong telepono na tila ba buhay na buhay sa aking palad. Hindi ko maiwasang humanga sa manipis at makinis nitong disenyo na parabang pinaghalong futuristic na sining at teknolohiya. Ang kulay nito, isang banayad na pilak na may kaunting shimmer kapag nasasagap ng liwanag, ay parang ipinapahiwatig ang bawat detalye, bawat kurba, at bawat gilid nito. Marami na ang nagsasabi na sobrang hype lang ang iPhone 17, ngunit sa totoo lang, sa bawat araw na ginagamit ko ito, lalo akong naiiwan sa pagtatanong kung bakit underrated ito sa mata ng karamihan. Hindi ko maitatanggi, unang-una, sobrang bilis ng prosesor nito. Sa bawat swipe at tap, halos walang latency. Para akong may hawak na maliit na piraso ng kinabukasan, kung saan lahat ng apps at laro ay dumadaloy ng kasing bilis ng isip ko. Ang bagong A11 Bionic chip nito ay hindi lang basta upgrade, kundi isang revolusyon sa kung paano ko nakikita ang mobile computing. Kahit nagbukas ako ng 10 API ng sabay-sabay, wala itong tiniis na slowdown, at ang multitasking ay parang sinadya lang para sa iPhone 17. Ngunit higit sa performance, ang pinakakamangha-mangha sa iPhone 17 ay ang camera nito. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nahuli ng gulat sa clarity at detalye ng bawat kuha. Kahit sa madilim na ilaw ng kalsada, ang mga larawan ay malinaw at maliwanag, halos parang may sariling liwanag. Ang bagong night mode ay parang nagbibigay ng liwanag sa dilim na dati ay imposibleng makita. At ang eye-enhanced photography nito, hindi mo kailangan ng professional skills para makakuha ng kuha na parang gawa ng isang litratista sa magazine. Minsan, habang naglalakad sa tabing dagat, nagpicture ako ng mga alon na pumapalo sa baybayin. Nang tingnan ko ang resulta, para bang nakunan ko ang bawat patak ng tubig, bawat liwanag na sumasalamin sa alon, at bawat kulay ng dapit hapon. Habang hawak-hawak ko ang telepono, napansin ko rin ang maliit na detalye na sobrang underrated, ang tactile feedback. Ang bawat tap sa screen ay may kakaibang pakiramdam, parang mayroong maliit na energy na tumatalbog sa daliri ko. Madali ring mag-type sa bagong keyboard interface dahil sa subtle haptic response nito. Ang bawat letra ay parang may buhay, hindi lang basta letra sa screen. Nakakatuwa rin na kahit ilang oras akong nagtatype o naglalaro, hindi ito nakakairita sa daliri, at sobrang smooth ng transition sa pagitan ng mga API, ngunit hindi lang ito tungkol sa hardware. Ang iOS 18 na naka-install sa iPhone 17 ay nagdala rin ng mga tampok na hindi ko akalain na kakailanganin ko. May bagong feature na i-focus flow na automatikong nag-sync ng notifications base sa aking schedule at lokasyon. Halimbawa, habang nasa trabaho, hindi ako ginugulo ng social media at emails na hindi naman urgent, ngunit kapag nasa bahay ako, automatikong nagpapakita ng mga personal na notifications. Ang level ng automation ay parang may personal assistant sa loob ng telepono at nakakapag-concentrate ako sa mga bagay na mas importante. Isa pa sa mga underrated na aspeto ng iPhone 17 ay ang battery life. Sobrang saya ko dahil sa wakas, isang buong araw ng paggamit ay sapat na, kahit na gumagamit ako ng kamera, laro, at social media ng sabay-sabay. Kahit minsan, hindi ko pa rin na-plug in sa gabi, may natitira pa rin sa umaga, at ang mabilis ang charging nito ay parang magic. 5 minuto lang ng charging, sapat na para sa ilang oras ng paggamit. Para sa akin, ito ang isa sa pinakamahalagang feature, lalo na sa mabilis na buhay ng lungsod. Habang nakaupo ako sa kainan, napansin ko ang reaksyon ng ibang tao sa paligid. Maraming nagtataka sa ganda at liwanag ng screen ng iPhone 17, ngunit kakaunti ang nagpapansin sa kabuuang karanasan na hatid nito. Halos lahat ay nakatuon sa hype, sa presyo, o sa mga feature na ipinagmamalaki sa ads. Ngunit para sa akin, ang totoong magic ay sa detalye, sa smooth na transitions, sa pakiramdam ng bawat interaction, sa bawat larawan na parang buhay. Naalala ko rin ang isang maliit na feature na halos walang nakakausap tungkol dito, ang privacy. Ang iPhone 17 ay may advanced encryption na otomatikong nagpoprotekta sa lahat ng data, mula sa messages hanggang sa photos. Hindi mo na kailangang mag-alala kung sino ang nakikita ang personal mong impormasyon. Ang simpleng peace of mind na ito ay parang mahalagang regalo sa panahon ngayon na halos lahat ay connected sa internet. Habang nagmumuni-muni ako sa mga tampok na ito, hindi ko maiwasang isipin kung bakit sobrang underrated ang iPhone 17. Siguro dahil sa dami ng hype sa ibang brands, o dahil sa presyo, marami ang hindi nakaka-appreciate sa kabuuang karanasan. Pero para sa akin, isang buwan lang ng paggamit, sapat na para makita ang value nito.
Hindi lang ito telepono, isang extension ng aking pang-araw-araw na buhay, isang kasangkapan na nagpapadali at nagpapasaya sa bawat sandali. Habang unti-unti nang lumalapit ang gabi, sinimulan kong i-explore ang augmented reality features nito. Nag-download ako ng ilang AI apps, at ang experience ay parang pumasok ako sa isang bagong dimensyon. Halos bawat bagay sa paligid ko ay nagkaroon ng bagong layer ng impormasyon, at ang level ng detalye ay nakakabilib. Maaari kang maglagay ng virtual na mueble sa sala, o makita kung paano magmumukha ang isang artwork sa dingding bago mo pa ito bilhin. Para sa akin, ito ang uri ng innovation na hindi lang basta teknolohiya, kundi art din sa huli. Habang iniimbestigahan ko ang mga tampok, naiisip ko na marahil ang underrated na iPhone 17 ay hindi lamang dahil sa kakulangan ng hype o marketing, kundi dahil masyadong advanced ito para sa maraming tao. Para sa akin, isang buwan lang ng paggamit ay sapat na para ma-appreciate ang tunay na potensyal nito. Hindi mo lang nakukuha ang isang gadget, nakukuha mo ang isang kasangkapang nagbabago sa paraan ng iyong pakikipag-ugnayan sa mundo. Habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng lungsod na sumasalamin sa screen ng aking iPhone 17, naiisip ko na ang underrated na ito ay parang lihim na treasure na nakatago sa plain sight. Hindi lahat ay makakakita ng magic sa bawat detalye, ngunit kung maramdaman mo ito, hindi mo na kailangan ng ibang gadget. Ang bawat swipe, bawat tap, bawat kuha ng larawan, bawat notification na maayos na nakamanage, lahat ito ay nagpapakita ng kung gaano kahusay ang pinag-isipang karanasan ng Apple sa iPhone 17. At sa isang buwan ng paggamit, alam kong ito ang telepono na kakampi ko sa lahat ng oras, hindi lang sa trabaho, hindi lang sa libangan, kundi sa bawat araw na bumabalot sa akin.